Kamusta na kayong lahat? Oras na ulit para magkwentuhan dito sa Storytime with Tita. Ang babasahin naman natin ngayon ay Ang Alamat ng Bayabas. Published by Batang Matalino and WS Publications. Simulan na natin. Noong unang panahon, may isang kaharian na pinamumunuan ng isang haring ubod ng damot at mapagmataas. Ang haring ito ay si Haring Barabas. Palaging suot ni Haring Barabas ang kanyang korona dahil simbolo ito ng kanyang kapangyarihan at pagiging mataas sa lahat. Si Haring Barabas ay mahilig kumain. Palagi siyang nagpapaluto sa kanyang mga alipin ng masasarap at labis-labis na pagkain. Inuubos niya itong mag-isa at pagkatapos siya ay natutulog suot ang kanyang korona. Lubhang kinatatakutan si Haring Barabas ng kanyang mga nasasakupan dahil sa kanyang kalupitan. Pinarurusahan niya ang sinumang hindi sumunod sa kanyang mga utos. Babae man o lalaki, matanda o bata man ito. Noon ay may kautusan ng hari na pagsapit ng gabi, dapat lahat ng mga tao ay nasa loob na ng kanilang mga bahay. Isang beses, may isang mangingisda na pumalaot sa dagat. Sa kagustuhan nitong makapag-uwi ng maraming huli para sa kanyang pamilya, ay ginabi ito sa labas. Dali-dali siyang hinuli ng mga kawal at dinala kay Haring Barabas. Itong si Haring Barabas ay hindi man lang nakinig sa dahilan ng mangingisda kung bakit ito ginabi sa labas. Inutusan na niya kaagad ang kanyang mga kawal na pahirapan ito at ikulong. Nabalitaan ito ng mga tao at lalo silang natakot sa hari. Ang kaharian ay nakaranas ng matinding kahirapan. Hindi naging maganda ang ani ng palay ng mga magsasaka. Kaunti na din ang mga nahuhuling isda ng mga mangingisda. Maging ang benta ng kalakal ay humina. Dahil dito, ipinag-utos ni Haring Barabas na ang lahat ay kailangang magtipid. Habang ang mga tao ay nagtitipid, itong si Haring Barabas ay nag-aaksaya naman. Parang may handaan sa palasyo sa dami ng putahe na pinaluluto nito. Lahat ng iyon ay para sa kanya lamang. Kung may sobra man, hindi niya naisip na ipamahagi sa iba. Bagkus, hinahayaan na lamang niya itong mabulok. Lalong tumindi ang kahirapang naranasan ng mga tao. Hindi na sapat ang kinikita nila araw-araw para sa kanilang pangangailangan. Hindi lingid sa kaalaman nila ang magarbong handaan sa palasyo. Kaya't nagdesisyon silang lumapit sa hari. Haring Barabas, maaari po sana'y tulungan ninyo kami. Hindi na po sapat ang aming pagkain. Pagsusumamo ng mga tao. May naglakas loob ding banggitin ang ginagawang pag-aaksaya ng hari. Aba, anong gusto ninyo? Bigyan ko kayo ng pagkain? Ang galing naman ninyo. Kayo ba ang hari? Kung kailangan ninyong kumain ng isang beses sa isang araw, ay gawin ninyo. Galit na wika ng hari. Wala nang nagawa pa ang mga tao kundi umuwing bigo. Isang araw, namasyal sa hardin ng palasyo si Haring Barabas. Tulad ng dati, suot nito ang kanyang korona at nakataas noo habang naglalakad. Tuwang-tuwa siya sapagkat lahat ng taong nakakakita sa kanya ay yumuyuko. Pakiramdam niya ay ang taas-taas niya sa paningin ng mga ito. Ngunit ang hindi niya alam ay kinamumuhian siya ng mga ito dahil sa pagiging malupit niya at pagiging maaksaya sa pagkain.
Katulad ngayon, ipinag-utos nito na ipaghanda siya ng pagkain dahil kakain siya sa hardin. Halos mapuno ang mesa niya sa dami ng pinaluto niya. Kakasimula pa lamang kumain ni Haring Barabas nang may lumapit na isang matandang pulubi. Humihingi ito ng limos. Maski pagkain lamang pantawid sa kanyang gutom. Ngunit hindi na ito pinansin ng hari. Ipinagpatuloy lang nito ang pagkain na tila walang nakita at narinig. Pinulot na lamang ng matandang pulubi ang mga pagkain na huhulog sa ilalim ng mesa nito. Dahil naamoy ng hari na mabaho ang pulubi, nawalan nito ng ganang kumain. Sinigawan niya ang matandang pulubi at ipinagtabuyan na parang hayop. Dahil dito, nagalit ang matandang pulubi. Dahil sa iyong kasakiman, bibigyan kita ng leksyon na hindi mo makakalimutan. Galit na wika ng matandang pulubi kay Haring Barabas. Hindi pa tapos magsalita ang matandang pulubi nang biglang kumulog at kumidlat. Natakot si Haring Barabas at sumigaw ng saklolo. Ngunit huli na ang lahat. Unti-unti nang nagbago ang kanyang anyo. Biglang naglaho ang matandang pulubi at naging ganap na halaman naman si Haring Barabas. Nilapitan ng mga tao ang halaman. Napansin nila na may bunga ito. Ang bunga ay bilugan na tila may korona. Mula noon ay tinawag nilang bayabas ang halaman na iyon mula sa pangalan ng hari nilang si Haring Barabas. Ang aral ng ating kwento, huwag maging sakim at madamot sapagkat wala itong mabuting may dudulot. Sikapin mong tumulong sa mga nangangailangan. Huwag maging malupit sa kapwa. Maging mabuti ang ating pakikitungo sa iba upang hindi tayo kainisan. At dito nagtatapos ang alamat ng bayabas. Sana nagustuhan niyo ang ating kwento ngayong araw. Hanggang sa susunod natin ulit na pagkikita ha. Dito lang yan sa Storytime with Tita. Paalam!